Hi mga mi, another mini vlog na naman tayo. For today's video naman, ito yung pinaka first time na mag-summer outing kami na talagang dalawa lang kami. Kadalasan kasama with friends niya, and iba naman yung swimming with my friends. At yung pinakamalayong natakbo na ng motor namin, which is yung isang motor na si Tormots, is sa Taytay. Dahil dati kumukuha talaga kami ng mga paninda doon. Ito yung pinaka first time naman with Tormay. Bale, dapat pupunta kami sa Kalatagan. Meron akong nakitang video dito sa TikTok na talaga naman maganda yung beach niya. Pero naisip namin ni partner na maghanap kami. Kumbaga, on the spot kung saan yung maganda talagang mapupuntahan namin tsaka kaya ng presyo na budget naming pera. First destination namin, syempre yung Kabyang. Hindi pa kami nag-aalmusal. Diyan na din kami kumain and onting picture. Gawa na lang din ako ng separate mini vlog para naman sa pagkain na pinakamalapit dyan sa Kabyang. Malis pala kami mga around 4 or 5 AM ata yun ng umaga. Dahil ayaw namin talaga naabutan ng tirik na tirik ng araw dahil sobrang init. Grabe, ang ganda ng place na to. Parang it reminds me sa Subic Bay sa Olongapo kasi marami ring makikita kang ganitong ambience doon lalo na sa loob ng base. And nung pag-uwi na namin saka lang ako nakita ng mga monkeys. Medyo malamig pa that time kasi maaga pa. Pero paglapag namin ng mga, hindi ko sure kung Kalatagan area na ba to mga mi. Basta meron yan, ang haba-haba ng daan na yan na para siyang baryo. And dire-diretso lang kami niyan. Nagtanong na lang din kami kung merong pinakamalapit na beach dyan. Tapos may napuntahan kami, kaso hindi namin siya masyadong bet. Then hanap ulit kami hanggang napadpad kami sa Lian, Batangas. Nakakatawa nga, dahil bigla na lang kami tinawag ni Kuya. And ayun nga, naghahanap ba kayo ng beach? Then kinausap niya agad yung partner ko. Iniisip ko baka mahal kasi baka hindi namin afford. Dahil akala din namin, yun yung mga parang middleman. Ganun yung tingin ko nung una, tas hindi namin alam siya pala yung may-ari ng balsa. For only 500 pesos, kung day tour kayo mga mi, and 2 days and 1 night kami kaya 1,000. Talagang literal na kami lang. Ito yung pinakahinahanap kong vibes. Ayoko nung maingay. Gusto ko kalmado lang. Tapos, napaka-peace ng area talaga. Pero merong dun sa pinakadulo, may maririnig ka pa rin naman mga nagvi-video okay. Pero dyan sa area na yan, as in kami lang talaga. Literal mga mi. Kaya ay nakakatuwa. Napakabait din talaga nung may-ari. Bali yung 1,000 na binayaran namin, kasama na entrance, balsa, lahat-lahat na yun mga mima. And ang bait niya kasi ginaguide niya talaga kami. Tapos nung gabi, pinuntahan niya ulit kami. Syempre kami lang yung tao sa balsa. Kinakamusta niya, ganon. And sa labas nga lang talaga yung CR niyan mga Mia. Meron naman mga malapit na hotel dyan. Kung malaki yung inyong panggastos, why not coconut naman, di ba mga Mia? Since limited lang yung hawak namin pera, gusto namin yung may enjoy namin pero maganda naman yung lugar na mapupuntahan. And ito na yun mga Mi. Lalagay ko na lang din sa comment section. Pwede nyong i-message si sir, yung mismong may-ari na balsa. And medyo malayo lang yan sa pinakalabas mga Mi. Balilooban talaga yan. Mula dun sa highway. Bigla na lang niya kami sinamahan o naghanap kayo ng beach. O di, sama kami mga mi. Ayun, sabi ko, ang layo pa pala. Nagdala lang, since nakamotor naman kami, kaya okay lang. Bumili na rin kami ng isda, kung ano yung kakainin namin sa maghapon. Sinamahan na kami ni Kuya. Bumili na rin kami ng bigas, tapos mineral water nila, parang 200 pesos yun. Pero 50 lang talaga yung babayaran mo. Kumbaga deposit yung 150. Once na ibabalik mo yung kanilang lagayan, ibabalik na nila yung 150 pesos. Ayan mga mi. Tapos meron na rin sa labas, yung pinagbilihan namin ng tubig, doon na din kami nagbanlaw, 20 pesos yung banlaw sa kanila. Since na doon na kami bumili lahat ng mga kakainin, tsaka yung mga bigas, nagpasaing na rin kami sa kanila. Parang winave na nila yung sa CR, kaya wala na kaming bayad doon sa CR. Medyo malayo lang siya ng very light. Kung hindi ka naman maarte, carry na dyan mga mi. Kung yung lugar naman talaga na medyo peace yung gusto mong area, bagay na bagay yan mga mima. Tapos may maliit palang kwarto yan sa loob ng balsa. O diba, yung sunset. Ayan talaga yung pinakahintay ko. Yung, makikita ko yung sunset. Yung parang feel mo habang nasa balsa ka. Nagdala na lang din pala kami ng Christmas light. And walang mga ilaw dyan mga miha. Kaya naka-solar kami niyan. Meron ako isang klase, hindi ko lang makita yung mas malaking droplets type na Christmas light. Yan yung nakuha ko dahil nagmamadali na din. O diba, tapos tamang shot, tamang music lang kami ni partner. Ay, tamang usap-usap lang, mas feel mo yung yung vibes pag dyan. Tas pag gabi, na mingwit na din kami. Isa nga lang yung nakuha namin.
Meron kasing breakwater ba tawag doon sa pinakagitna ng area. Kaya kalmado yung dito sa harapan. And pag umaga naman, parang 300 pesos ata magpadala doon kung gagamit ka ng yung papatulak mo yung balsa. Ganun mga mi. Kaya sobrang enjoy ko dyan. Isa yan sa mga lugar na gustong gusto ko ulit balikan. By the way mga mi, yung lugar is Luyahan, Barangay Ligtasan, Lian, Batangas. Yan yung exact location mga mi. Kung malaki ang budget, sunod-sunod talaga yung mga place doon na mga transient, mga malalaking mini hotel or hotel. Meron naman doon mga mima. Pero kung sakto lang din ang budget, limited lang ang budget, doon sa area na pinuntahan namin, Keri Boom Boom Bells for only 1,000 pesos. Oh, nagulat talaga kami dahil mura lang namin siya nakuha. Pero kapag holiday daw, tumatakbo yun ng 7,000. And kapag weekends, nasa 3,500. Parang nasa 15 packs na yun mga mima. Since dalawa lang daw kami, and sayang din naman daw, wala rin naman tao, kaya binigay na lang din niya sa amin ng 1,000 pesos. O diba? Mura-mura. And ayan mga mi, sana na-enjoy niyo yung aking mini vlog. Yan lang. Bye!